Ano nakikita nyo mga kababayan? 49% ng mga Pilipino ang mayroong tiwala. Oo, may tiwala guys. 51% ang wala. Ilan yung undecided? Yung undecided is nasa 41%. Ibig sabihin mga kababayan, kung 41% ng Pilipino ay hindi sigurado kung pagkakatiwalaan ka o hindi, ibig sabihin ba may tiwala sila sa'yo? Hindi nga sila sigurado eh. Nag-hesitate nga eh. Sure ba ako pagkakatiwalaan ko to? Hindi pa ako sure eh. Oo, pwede siguro pero pwede rin hindi. Naglabas mga kababayan ang Okta Research ng bagong survey. Oh. Ano nangyari sa bagong survey? Confirmed ang matagal ko nang hinahaka-haka. Ang matagal ko nang sinasabi na kapag ang isang nilalang, ang isang tao ay dumikit sa mga Duterte, matik, masisira. Bakit? Nawawalan ng moral, ng logic, at common sense. Case in point, mga babayan, ay itong trust rating ng Senado. Bubagsak sa survey ang Senado. Bakit? Kasi mga babayan, ito yung survey. Tugon ng masa nationwide survey. Ayan. Punta muna tayo sa Senate. Trust rating ng Senate. Oy! Oy, nakikita nyo ba yan mga babayan? Ano nakikita nyo mga babayan? 49% ng mga Pilipino ang mayroong tiwala. Oo, may tiwala guys. What does that mean? 51% ang wala. May magsasabi dyan, sigurado, mahirap bang magbasa? Hindi ka ba nakakapagbasa? 10% lang yung distrust to. Pero mga kababayan, ilan yung undecided? Yung undecided is nasa 41%. Ibig sabihin mga kababayan, kung 41% ng Pilipino ay hindi sigurado kung pagkakatiwalaan ka o hindi, ibig sabihin ba may tiwala sila sa'yo? Hindi nga sila sigurado eh. Nag-hesitate nga eh. Sure ba ako pagkakatiwalaan ko to? Hindi pa ako sure eh. Oo, pwede siguro pero pwede rin hindi. Halimbawa kayo, pag pinagsabihan kayo ng asawa nyo or boyfriend or girlfriend nyo, tinanong nyo sila, may tiwala ka ba sila? May tiwala ka ba sa akin? Ang sinagot sa'yo, hindi ako sure. Masakit? Hindi. Masakit. Bakit? Ang iisipin mo, bakit? Bakit hindi ka pa sure? May nagawa ba ako para hindi ako pagkatiwalaan? Ganon. So kahit sabihin ng mga DDS vloggers na ano sinasabi ni Jared na 51% at 10% lang yung strongly distrust. Kami po sa HR, kapag kami nagsasurvey, pag meron yung mga 3, yung mga middle lang, yung mga gitna, undecided, sinasama namin yun sa no. Kasi ibig sabihin, 50% lang. 50% is not 100%. Tingnan nyo yung historical trend ng pagbagsak ng trust rating sa Senate. Nag-start sa 55, 61, 67, December 2023. Kailan nag-umpisang bumagsak ang imahe ng Senado? First quarter of 2024. Ayan, 63. November 2024, last quarter, 57 na lang. Pabagsak ng pabagsak. Ngayon, 49 mga babayan. Mas malaki yung binagsak niya ngayon simula nung aresto kay Digong. Sa palagay nyo, bakit? I'll propose a theory and you can disagree or you can agree regardless. Ang theory ko mga babayan kasi starting December 2023, ang Senado ay nag-umpisa ng magkaroon ng partisan politics. Nag-umpisa na siyang maipaglaro ng partisan politics. Ibig sabihin, meron na silang kinakampihan na isang tao. At sino yung isang tao na yon? Huwag niyong kalimutan, kailan nag-declare ng gera, kailan nag-declare ng war ang Duterte sa Marcos administration. You may say, pagka-elect pa lang, it may be true. But, yung official talaga, yung kauna-unahang hakbang ng maisug noong January 2024. Yun ang declaration of war nila. Tingnan nyo, March 2024, bumagsak agad sila. Anong nangyari between January, February, March, April 2024? Ano yung nangyari? Una, PIDEA leaks. Nung sinabi ni Rodrigo Duterte na may adik tayong presidente at may nakita siyang dokumento ng PIDEA.
Ano pa? Nung panahon ni Mig Zubiri, halos wala silang tinrabaho. Wala sila naisa katuparang batas. Ang bagal ng galaw ni Mig Zubiri. At nung panahon ng PIDEA leaks, mga kababayan, eto na yung panahon na sobrang halos walang gumagalaw na batas sa Senado. Ang dami nilang naiwan. Olat sila sa House of Representatives pagdating sa mga natatapos na batas. Panukalang batas. So simula noon, mga kababayan, nag-umpisa na yung partisan politics. Doon nag-umpisa yung partisan politics, mga kababayan, doon na nag-umpisang bumagsak ang kredibilidad ng Senado. Fast forward November 2024. Ano naman ang hearing na nangyari dito? Ang pinakamainit na issue dito ay Quadcom ng Kamara de Representante. At yung Quadcom, mga kababayan, rektang itinuro si Bongo at si Bato de la Rosa bilang dalawa sa unholy trinity ng war on drugs. Ano nangyari? Si Senator Bato de la Rosa, para isalba yung kanyang imahe at isalba ang kredibilidad ng Senado, nagkaroon siya ng sarili niyang hearing. Ano nangyari sa sarili niyang hearing? Di wala. Di wala. War on drugs hearing ni Bato de la Rosa. Parang naging bull session lang. Parang naging outlet lang siya ni Rodrigo Duterte para sabihin yung naratibo niya. Between March and November, ano pa yung naganap? Aresto kay Kibuloy. Mga kababayan, kasi kapag sa ating kasing normal na individual, sa atin pong mga hampas lupa na simple lang naman mag-isip, kapag meron ka hong nakitang isang biktima, lalo ng babae at mga bata, ng pang-aabuso, lalo na ng sexual na pag-aabuso, tayo, matik sa atin, nagagalit tayo doon, kahit hindi pa proven, kahit hindi pa nako-convict. Ang bias talaga natin ay nandun sa babae at nasa bata. Hindi ba? That's human nature. Noong panahon na yon, sino nagtanggol? Sila Robin Padilla, Amy Marcos, yung mag-inang Bilyar, syempre Bato de la Rosa, Bongo, etc. etc. So doon pa lang, alam na natin. Kaya lalong bumagsak ang tiwala ng tao sa Senado. Fast forward from November 2024 to July 2025. Ano naman ang nangyari? Yung aresto kay Rodrigo Duterte. At nakita natin, mga kababayan, kung paano ipagtanggol ni Amy Marcos si Rodrigo Duterte. Mga kababayan, again, tayo ho kasing mga Pilipino, may bias ho talaga tayo sa underdog. So tayo mga Pilipino, mga kababayan, ang bias po talaga natin ay sa mga biktima. At dahil pinagtanggol ng mayorya ng Senado si Rodrigo Duterte, di nawala ng tiwala ngayon ang mga Pilipino kay Rodrigo Duterte. Ang isa pang nakasira din sa Senado, mga kababayan, ay ang impeachment delay. Ay talagang sinira niya ng tiwala ng taong bayan. As in, alam niyo kung bakit? Kasi again, tayo hong mga biktima tayo hong mga hampas lupa na naman ang biktima. Meron kang isang makapangyarihang ex-mayor ng Davao City na anak ng dating presidente na naloklok sa posisyon, tapos nung nagnakaw siya, nung gumawa siya ng katiwalian, hindi siya maparusahan. Pinapahirapan. Di siya, magagalit nga naman ang taong bayan dun, guys. Between the two, mga kababayan, right now, personally, ako nawalan ako ng tiwala kay Cheese. Kasi, nung una, he's doing well. He's doing well. Tapos all of a sudden, pagkatapos before elections, medyo naggaganon-ganon na siya nung before election. After elections, yun na, doon na siya nag-all out, ligaw sa mga Duterte block. So, that goes to show na hindi talaga niya interest magsilbi sa taong bayan. Ang interest lang talaga niya ay manatili siyang pinuno ng Senado. So sa akin parang parang pangit yun, pangit.